Kasi nga, di ba, ngayong ang oras na to ay oras di peligro. Ay, kakaantok na to. Huwag niyo po kaming tutulugan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Yan, ang ating pong pag-uusapan is God's faithfulness. Ayan, Brother Samuel. Amen. Siyempre, bago tayo tumungo at talaga, alam mo, ang Diyos talaga tapat sa lahat ng nagtatapat at naglilingkod din sa Kanya. Gaya ng ginagawa sa ating mga senior pastors. Amen. Ayan. Ito, panoorin muna natin to kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ng ating mga senior pastors na hindi talaga napapagod na maglingkod. Diba? Gumawa at mag-participate. Diba? Sige, Kuya Gab, maaari mo bang ipakita sa amin ang video? Amen. Excited na kami makita yan. Kung mamimiss mo pa ang mamili ng dapat sa iyo, mapapagod ka. Kailangan mamili ka. Sa gusto ni Lord, ang lawak ng mundo, parang kailan lang yun. Kailan ko kaya marating yun? Ngunit ngayon, nagkatotoo na ang pangako ng Diyos. Naapakan ko pa, natikman pa naming mag-asawa, at natikman pa ng mga anak namin. Kaya ganun din ang pangarap ng Diyos sa buhay. Kaya huwag kang titigil mangarap. May mga pagtitiis man, proseso lang yan ng totoo mong tagumpay. Salamat sa Diyos, tama ang Romans chapter 5. Verse 1 to 5 na mga ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng proven character at ang proven character nagbubunga ng pag-asa at ang pag-asa ay di tayo ipapaya sapagkat ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu upang maging pagpapala kahit kanino. Amen! Yan, tingnan nyo. Ayan! Ayan ang patikim ng Panginoon sa ating lahat at inihahanda niya. As far as your eyes can see. Yes. Speedboat, Pastor Don. Wow! Amen! Grabe, pinagpala talaga. Na-miss ko na si Pastor Dong at si Pastor Yes, kakamiss sila. Nakakamiss na nakita mo ating ba yung mga pinakita sa magulang? atin? Yes. Yate yun eh. Yes. Sabi ni Pastor Dong, dati pangarap lang niya. Oo. Pero hindi niya sukat akalain. Mararating niya. Hindi lang niya daw marating, hindi lang natupad, naatapakan pa niya. Naapakan pa niya, natungtungan pa niya ang pangarap niya. So, ang ibig sabihin nito, yung Diyos ay tapat at nangangako. Yes. God's faithfulness. Yes. Ang Diyos na nangangako at sabi nga, ang Diyos na tapat at nangangako sa atin ay Diyos talaga din na isang araw tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Yung buhay na kaaya-aya. Yes. Grabe, no? At syempre, wag daw titigil na mangarap. Wag tayong titigil na mangarap. At sa ating pangangarap, syempre, lakaran talaga natin ang pangarap, di ba? Sabi nga rin ni Pastor Dong, di ba, nang ipinanganak ang tao sa sanlibutan, ipinanganak din ang pangarap ng Diyos para sa Kanya. Kaya tayo, dapat di tayo tumigil na mangarap. Dahil sa bawat pangarap natin, sa bawat paghakbang natin, para sa ating pangarap, may nakaakibat yan na proseso. Yes. Bakit mahalaga ang proseso? Dahil yung 4 na P, doon sa proseso, doon nadidevelop ang pagtitiis. At pag na-develop ang pagtitiis, doon naman, sabi nga, nadidevelop din sa'yo ang pagtsatsaga. Ayan. Amen. At sa iyong pagtsatsaga, nako, lilitaw ang proven character mo. Yun ang maganda. Brother Samuel, Amen. yung proven character mo. And Yes. if you do have that proven character, ito yung pang-4 na P na sabi ni Pastor Dong, meron kang pag-asa. Wow. Di ba? So, yun yung sa romance, di ba? Kaya wag tayong titigil talaga ang mangarap dahil ang Diyos na naglagay ng pangarap sa buhay natin ay Diyos na tapat. Amen. Grabe.
Talagang tapat ang Panginoon at nangangako. Kasi nga, ang buhay natin, sabi, di ba? Yung parang roller coaster. Ngunit, may pag-dive. Pero may pag-angat naman. Yes. At dun sa pag-dive mo, wait ka lang, maging pasensyoso. Kasi aangat eh. Medyo mabagal kasi mahirap yun eh. Pag-angat, yung pag hindi ka nakasakay sa roller coaster, medyo nag-slow down yun kahit nakasakay ka doon. Yun ang inahanap na patience. Alam mo, meron ditong sinabi di sa James 1 verse 3. Ang sabi dito, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. So yung pagsubok na yan, malalampasan mo, magtiis ka lang. Dahil ang pangako ng Panginoon in Hebrews 13:5, He will never leave you nor forsake you. Amen. And that is God's faithfulness. Amen. Yes. At sabi nga, hindi natin masasabing ang Diyos ba ay naging tapat sa buhay natin kung wala talaga tayong mga pinagdaanan. Kasi nga sabi ni Pablo, di ba? Kung ako man ay sa ngayon nahihirapan, gugustuhin ko ng mahirapan. Ang aking kalakasan. Amen. Diba? So, kung tayo din naman ay may mga proseso na pinagdadaanan, daanan lang po natin yan. Dahil dyan po natin mararanasan ang katapatan ng Diyos. Diba? So, katulad din yan na nanliligaw, diba? Diba? Tiis. Paano mo mapuprove sa nililigawan mo na ikaw ay tapat? O, diba? Natural. Kung ano ipagawa sa'yo, gagawin mo. Magtitiis diba? ka. Magtitiis ka talaga. Manunuyo ka. Oo, gagawin ang lahat. Yes, gagawin ang lahat. Ganun din ang Panginoon, di ba? Wala talagang hindi kayang gawin ang Diyos para sa atin na kanyang mga minamahal. Amen. Yan. Kaya ngayong hapon, di ba? Brother Samuel, may i-share ka pa rin ba? Meron ka pa diyang nais pang i-share sa ating mga kaabangers? Isa na lang siguro yung basahin ko muna sa Lamentation 3, verse 22. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Amen. So, yan ang faithfulness ng Panginoon. Yes, at ang dulo niyan, they are new every morning. Ang sabi sa dulo niyan, Brother Samuel, great is thy faithfulness. Amen. Yan yung end mark eh. Great is thy faithfulness. Bakit naging great? Diba? New every morning. Diba? Renewable. Diba? Dito sa mundo, marami ang nauubos kasi bakit? Lahat sila ay non-renewable resources. Yan yung pag sinabing non-renewable, ay pag sinabing renewable, nare-renew. Oo. Yan yung katapatan at pag-ibig ng Diyos. Bago dagdag. at laging sariwa araw-araw. Sa mundo, non-renewable. Nauubos ang fuel kaya tumataas. Nauubos ang pasensya ng tao kaya na-high blood. Walang backup. Yes. Hallelujah. Ayan. Huli na to. Babasahin ko. Yan. Walang permanente. Purpose ng Lord ang magpapakilos sa tagumpay. Amen po. Amen na amen. At sabi naman ni Ate, di naranasan ng lahat ng tao. Malalampasan natin ang lahat ng pagsubok kung tayo'y papakatat. Dahil nga sabi ng Diyos, 1 Corinthians 10:13 yan, yan yung sinasabi ni Ate. Kasi ang sabi doon ng Diyos, ako'y tapat. Di ba? At di kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Yes. Sa halip, pag dumating ang pagsubok, di ba, bibigyan kita ng kalakasan at bibigyan kita ng kaparaanan upang ito'y iyong mapagtagumpayan. Amen. Ganon katapat ang And Diyos. ito pa, mayroon ako naalala. Ang problema daw, hindi dumadating sa'yo para ikaw ay mawasa. Amen. It doesn't mean that it comes to you to destroy you, but to redirect you.
doon sa plano ng Diyos. Yes. O diba? Pag nagka-problema ka, hindi umubra. So, napapaiba ka ng landas. Yes. Merong mga taong ipapadala ng Diyos para naman ikaw ay magkaroon ng kaliwanagan. So, yun ang problema. It doesn't mean na to hurt you, to destroy you, to give you hard time, but this is allowed by God to equip you for the future to come. Amen. 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 Good afternoon po, Pastor Lino Montilla. Sabi niya, hello, good afternoon. The daily faithfulness of God. Ayan. Sabi naman ni Pastora Jo, kainit daw sa Batangas. Katulad dito, malamig pero mainit ang ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Siyempre, wag na nating patagalin. Oo. Kasi napakarami Gusto ko nang na. sasabihin at gusto ko nang marinig. Talaga naman sa title pa lang, nag-uumapaw talaga ang testimony ng ating panauhin. Danyo na po mga kaabangers ang inyong virtual clap. Ayan. Handa na po natin ang ating mga virtual clap at tawagin na po natin ang ating panauhin ngayong hapon na to. Siya ay Manilenyo. Ayan. Tawagin na po natin si Pastor Ronald S. Talusig. Amen. Yan. Good afternoon po, Pastor. Welcome po. Hello, good afternoon sa inyong dalawa at sa lahat po ng nag-aabang sa ating sa programa. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang tipid ni Pastor magsalita. Tipid. Tayo, dami natin sinabi. Mamaya yan, dami ikukwento Bumabelo, yan. bumabelo. Parang aeroplano lang yan. Ganyan. Tapos mamaya, belo yan, di ba? The Pastor, may mga na-invite po ba kayo ngayong hapon na to? Maaari niyo po silang batiin. I-welcome niyo po sila sa atin pong daily life sharing. Unahin ko yung yung pinakamagandang babae sa buhay ko. Yun. Miracle wife, ayan. Siyempre yung aking mga miracle babies, ang aking dalawang daughter. They are girls. si sister wife, Badet, ayan, at saka dun sa dalawang anak ko. Yung anak ko nasa trabaho, yung isa nasa school eh. So siguro pag uwi nila, makita nila yung recording na recorded. Si Maya at saka si Sofia. Ayan. And sa lahat ng mga kaibigan, ayan, mga ka-churchmate, sana pati magulang ko nakakapanood ngayon. Everyone. Wow! Amen. Brother Samuel, nagsisimula pa lang magkwento si Pastor pero meron na ako agad narinig eh. May question. Yan, may question na agad sa utak ko eh, di ba? Mamaya Pero kaya. syempre, i-reserve ko muna Oo. yon. Yan, yung kanyang mga miracle wife. Grabe, yung salitang miracle eh. Do. Pero syempre, mamaya na yung mga narinig ko. Oo. Tanungin ko muna si Pastor Ronald. Pastor Ronald, paano niyo po nakilala ang daily life sharing? Ayan, no. Maganda yung naging pamamaraan kung paano ko nakilala ito. Kasi ako po ay motorcycle taxi. Joyride. Ayan. Tapos dahil ako po ay isang lingkod ng Diyos at naging naging ministry ko na sa bawat araw kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Lord ay makapag-share ako ng kanyang salita, no, through my experiences, no, sa faithfulness ni Lord. Tapos pag naramdaman ko na bukas yung pasahero ko, no, dire-diretso na yon. Until one night, no, naisakay ko yung isang worker ninyo, si Brother Vince, no. Sa aming pagkakwentuhan ay nasabi nga niya na, Pastor, ang ganda pala nung testimony niyo. Sabi niya, baka pwede kayong mag-guest dun sa aming programa. Sabi nga. Sabi ko, ano ang problema? Kasi para sa Lord naman,
kalad-kanin tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi ko gano'n, kahit saan, basta maipagsigawan, maipangalandakan ang katapatan ng Panginoon. Sabi ko gano'n. And it happened na may connection pala kami, no? Sabi niya, siguro kilala niyo yung pastor namin. Sabi ko, sino bang pastor niya? Sabi ko, si Pastor Dong. Sabi ko, Dong Campoy. Sabi ko, oh, ba't niyo kilala? Naku, sabi ko, nakasama ko siya sa ministry. Sabi ko, Lord of the Nations. Sabi ko, siguro bata ka pa noon. Sabi ko, dahil that was 20 years ago, no? More than 20 na kasi alam ko 2001 yung LOTN. Tapos yun, nakakatuwa, saka ako nakita at nakilala itong programa. Ayun, kaya yun. Ngayon, yung dati plano lang, ngayon ito na. Salamat sa Panginoon na naipanganak na yung oras na ito. Ayun po. Amen. Wow, di ba? Tugmang-tugma sa sinabi ni Pastor Dong, dati pangarap lang niya. Di ba? Si Pastor Ronald naman, sabi niya, dati pangarap lang din naman niya magkwento sa ganitong platform. Pero ngayon, nandito na siya. Di ba? Nandito na siya sa daily life sharing at talagang ang Diyos, kapag ikaw ay may pangarap, meron at meron talagang gagamiting tao. Amen. At para yung kamangha-manga pati nangyari. Hindi gawa ng tao. It's Diyos talaga. Orchestration. Ito. Yes. Kasi from ginamit kay Brother Beans, and then, at si Pastor naman, ay talagang kalad ka rin. Oo, agad. Walang hindi. On the go naman. Wag na makalad ka. On the go. Sabi niya. Pastor, on the go On the po go, tayo. on the Yan. At yung pala, connected kay Pastor Dong. Yes. Alam mo, Pastor, sabi nyo nga kanina, on the go kayo, kalad ka rin. Kaya bagay po talaga na tawaging joyride. Di ba? On the go. Ang galing, prophetic, no? It's a joyride, di ba? Yung, di ba, talagang sasakyan mo lang talaga yung plano ng Diyos. At sa pagsakay mo sa plano ng Diyos, Pastor, meron kang joy. Kaya, siguro doon yung kinuha, yung salitang joyride. Di ba? Ang ganda, Pwede, no? oo. Yan. Isa pang tanong, Pastor, dahil nga sabi nyo, that's God's faithfulness actually. No? Faithfulness talaga yan, Brother Samuel. Sige. Sa buhay ni Pastor. Tama, kasi ano yan anong bang to? Destined. Talagang itinilaga. Ito, Pastor, doon po, anong edad kayo nung nakilala, nung magkasama kayo ni Pastor? Parang mamaya pa ata tatanong. Okay lang naman. Oo. Siguro, para makilala natin po kayo at si Pastor Dong. Nagkakilala kami sa LOTN mga early 2000. Ay, di pala. Ano pala? Sa El Shaddai pa pala. Nag-start kami. So, hindi pa kami ganun kasi magkakilala. Pero kilala na kasi Pastor Dong doon sa El Shaddai. Nagkasama kami ng ministry. Naging volunteer preacher din ako ng El Shaddai for number of years din. Tapos nagkakilala rin kami noon sa hindi masyado sa LOTN, no, pero naging malalapit yung mga dating preachers ng El Shaddai. Naging malalapit kami hanggang siguro before pandemic, yung last time naming nagkita. Dumating yung isang pastor din na kaibigan namin from Canada. Tapos kita kami sa isang resort. Ayun. Yun yung alam ko, yun natatandaan ko yung namin kita ni Pastor Dong. Wow. Grabe yung connectivity, 20 years. So, kung El Shaddai, 1990s. So, mid-90s. Mid-90s. Grabe. Oo. Di ba naman katapatan ng Diyos yan? Di ba? 20 plus. Ngayon ay siguro, Pastor, isang araw magkikita din talaga kayo ni Pastor Dong ng face-to-face. Yan. Dahil alam ko po ngayon, nanonood po siya at pinapanood niya po ang inyo pong testimony dito sa Daily Life Sharing. Sana naalala niya ako, parang may buhok pa ako noon eh. That's wisdom of the old.
Ayan. Shining star. Yes, wisdom of the old. Ayan. Kanina po, Pastor, nabanggit ninyo that, sabi nyo, miracle wife, miracle babies. Bakit po? Ang miracle wife ko kasi, nung 2019, bago mag-pandemic, she had a stroke, massive, no? And she almost died. Ang ang ano ng mga doktor, less than 1%, no? Yung kanyang chance to just to survive, no? Pero yun nga, dahil iba siguro yung plano talaga ng Panginoon, no? When nobody believed na mabubuhay siya or mag-expect na mabubuhay siya, ang Diyos talaga binuhay siya, no? Hindi lang siya nakaligtas dun sa stroke, no? Naka-recover at ngayon ay she's almost almost mga 95% na naibalik na niya, no? Almost 100% yung kanyang from less than 1%, no, ng survival. Ngayon almost 100% yung kanyang recovery. Wow. Ayun, talagang grabe yung ginawa ng Lord na yun. No? Lahat talaga nagulat, mga doktor. Hindi makapaniwala yung mga doktor niya. Sabi nga ng doktor niya, ngayon ako nakakita ng case mo, sabi niya na hindi lang na-survive, kundi na naibalik halos yung kanyang buong kanyang kalakasan niya. Tapos yung akin namang bunso, she was diagnosed with multiple congenital anomaly nung nasa loob pa siya ng tiyan ng aking asawa. And ang daming first case siya, no, sa mga pasyente. Naka-5 major operation na siya. Tapos yung the last operation niya was first time na perform dito sa atin dahil fifth known case pa lang siya sa buong mundo. Grabe. So simula 26 days niya yung kanyang first operation, major operation. Nagkaroon siya ng hanggang ngayon naka-5 operation siya. Pero salamat sa Lord kasi yung sa case niya, dito sa atin, siya lang yung unang nakita nila nakapaglakad, pagsalita, nakapag-aral, hindi lang basta nakapag-aral. No? Siya ay binless ng katalinuhan ng Panginoon. At yun, pati yung aking panganay ko naman, akala namin hindi kami magkaka-baby. No? Medyo makabay hintay, tapos may mga pinagdaanan siya hanggang sa nakilala niya rin ang Panginoon. Ngayon ay she's working, tapos kasama siya sa church na teacher siya ng Sunday school, at the same time na last Sunday ay naging member siya ng music ministry. Tapos ako, grabe yung sa akin, may mga pinagdaanan talaga ako na grabe yung miracle ng Panginoon. Amen. Amen. Cut muna natin si Pastor. Bitinin natin. Teka muna. Bitinin natin ang mga bangers. Grabe. Teka muna po. Grabe, no? Oo. Brother Samuel, alam niyo, Pastor, habang pinapakinggan ko po kayo, meron pong na-reveal sa akin ng Panginoon. No? Nung sinabi niya na miracle wife, miracle babies, yung nangyari. Pero, syempre, bago ko yun sabihin, sabi nga ni Brother Bonnie Socias, relate much. Nakaka-relate po siya sa kwento po ng inyong asawa. Dahil siya din po ay ganun din ang kanyang pinagdaanan, di ba? Sabi naman po ni Pastor Dong, magkakasama daw po kayo sa DWXI Foundation. Ayan, naalala pa po pala kayo. At meron din po naalala po kayo ni Pastor Dong. At naalala din po kayo ni Sister Kasing Valderrama. Sabi niya, hello po Pastor Ronald, ka-prayer partner po namin kayo sa El Shaddai. 1991 po kami start sa El Shaddai. Yan, magka-prayer partner. Grabe, no? Reunion to. Yan. So, Pastor, ayan. So,
Ito po patikim pa lang ito mga kaabangers Amen. ng God's faithfulness sa buhay ni Pastor Ronald. Alam niyo, Pastor, sa nakita ko po pagkakakwento niyo kanina, na-reveal po sa akin na yung miracle, God's miracle is God's manifestation of His faithfulness to us. Yes. Galing, no? Amen. Amen. Sinulat ko nga po yun Miracle equals faithfulness. Diba? Nandun talaga Sa himala ng Panginoon, makikita talaga yung mga himala. Pero syempre, wag din nating malimutan. Diba? Kung pastor, may mga himala ka, syempre, bago pa yung mga himala, may mga signs na na magpapakita ang Diyos ng mga himala sa buhay niyo, kanyang faithfulness. Sa inyo pong lumang buhay, pastor, nung kayo ay maliit pa, sa pamilya niyo po, yan, paano niyo po nasabi na faithful ang Diyos? Growing up, hindi ko masyado pang nakikita, pero I had this experience bago ako mag-aral, siguro mga 3 years old, na ganun. I had this experience na nasa papag ako, tapos merong kumubabaw sa akin na talagang masamang tsura, no? At an early age, mga 3, siguro ganun. Di ko masabi kung panganaginip or pero naranasan ko siya talaga na bata pa ako. And then, growing up, nag-abroad ang tatay ko kasi ng grade 3. So, kumbaga, lagi akong nakano sa tatay ko, no? Kaya nung nag-abroad siya, parang nabalian ng pakpak talaga. Was doing very, very good sa school hanggang sa nung nawala siya, nag-abroad kasi nga kailangan kumita. Tapos I had this mga bad experiences, no? Sa aking paglaki. May mga abuse, no, na nangyari sa akin. Tapos during high school, may mga nag-invite sa akin na mga churches, no. We were religious, pero masasabi ko na religious kami, pero hindi kami righteous. Religious pero not righteous. And then until mag-college, nung pag-college ko, doon na talaga nagsabay-sabay yung matitindi. Pastor, sandali po. Opo. Bumibilis po tayo. Mahaba bumibilis. pa po ang oras natin. Ay, ganun ba? Ganito gawin natin. Ikwento niyo po, ipakilala niyo po muna yung mga magulang niyo, ilan po kayo magkakapatid. Tapos po, papasok po tayo dun sa elementary. Ano po? At high school. Kasi po, yung high school, importante dyan. Andyan po yung, yung high school ang pinakamagandang parte ng buhay ng tao Yes. Kaya, huwag tayong lulundag dyan. Sige po, pakilala niyo po magulang niyo. Ang nanay at tatay ko, Roman, Talosig, tsaka Emerciana or Mirna ang tawag sa kanya. Tapos, gitna ako sa 5 magkakapatid. Siyempre, ako yung pinakagwapo, sabi ng nanay. Yun. Ayan, tama po. Tapos, Kita po. tawag dito. Pero, yung kuya ko kasi na yung panganay namin, na siya, na kinuha na siya ni Lord 2011 sa sakit na cancer. Pero salamat sa Lord, before nangyari sa kanya yun, nakapilala talaga sa Panginoon. Amen. Tapos, palipat-lipat din kami pinanganak ako ng Las Piñas, tumira kami ng Cavite, elementary ako hanggang high school sa Makati, tapos natapos ako ng high school sa Pampanga, no? Kami Sandali po ulit. Teka po na, meron tayong hugutin dito. Sige po, lalampas tayo sa elementary. Gusto niyo na sa high school. Yung pong high school nyo, kayo po ba ay talaga studious or achiever ng panahon na yan? Since elementary, medyo biyaya ng Lord, achiever hanggang high school. Nung high school naman,
mas na-focus ako sa music, sa choral. Kaya mas marami yung time ko noon sa choir. Ano lang ako, parang regular student lang. Mm. Pero, ah, medyo malalim ako mag-isip. Ayun, medyo malalim na ako mag-isip. Bata pa ako, malalim na ako mag-isip. Siguro, Ano po ibig sabihin ng malalim? You are, hindi ka na naglalaro? You're matured already? playful ako, mahilig ako maglaro. Pero, pag mag-isa ako, hindi ordinaryong isipin yung mga iniisip ko. Parang ganon. Hindi, iba yung mga gusto kong isipin or pinaggagawa, no? Kaya, Yung pinaggagawa po, mga parang binata na. Parang, parang alala ko elementary, ano po yun? na ako nagpo-formulate na ako ng mga halaman eh. Gumagawa ako ng parang nagmi-mix-mix ako ng mga halaman, ganon. Kasi mahilig ako magbasa, no? Bata pa ako, mahilig na ako magbasa. Very studious, no? As in, natutulog ako katabi ko libro, ganon. So, bata pa ako. Kaya, ang pangarap ko, noon gusto ko sana maging lawyer. Kaso lang, hindi inabot eh. May mga pinagdaanan ako during college, kaya hindi na pursue. Ayun. So yun yung high school life ko. Masaya ang high school life ko, pero dahil nga palipat-lipat kami, hindi kumbaga parang may inggit ako sa asawa ko kasi siya solid yung niya yung school niya isa lang elementary, high school. Kaya ngayon para akong batchmate nila. Kasama ako pag meron silang sa school. Ayun, gano'n. Yun yung high school days ko. Tapos during high school, doon ko mas naunawaan ko yung gusto kong gawin sana nung high school. Mas doon ko gusto nakita yung gusto kong gawin. Ayun. Yun yung high school days ko. Tapos high school, late bloomer ako eh. Late bloomer ako, pero tawag dito, sabi nila heartthrob. Sabi nila nung high school at college, heartthrob. Pero late bloomer ako, hindi ako yung kasi ayun, biyaya nila, matangkad, no? Student leader. Ano po height nyo? 5'11". Oy, 5'11". Eh di, naging player po kayong ng basketball. Opo. Wow. Kaya nga siya heartthrob. Heartthrob nga. Pastor, tanong ko naman, ito high school na, kalimutan natin yung elementary. Pagdating nyo ng high school at kayo ay player, Kamusta naging heartthrob? meron naman diyang siyempre. Kamusta naging heartthrob, Pastor? Marami bang girls? Hindi, nung high school ko, hindi masyado kasi nga very hindi man mailap, kundi hindi ako yung pasikat, gano'n. Tapos more on sa music, naging player ako nung college. Yung college doon. Pero high school, mas ako sa pag-aaral. Wow. Nakilala ako sa school sa pag-aaral talaga. Mas marami ako na kilala dahil sa pag-aaral. Yun. Tapos yung grupo namin, makukulit yung grupo namin eh.
No, mga palibhasa lalaki, lahing pikutin. Yun yung tawag namin doon sa grupo namin. No? Saka makukulit talaga kami. No, kami yung mga payaso nung batch. Yun ang ano namin. Payaso? Wow. Ibig sabihin, joyful. pag nandun sila, sumasaya yung mundo Yun, ng mga tao. Ayun, yun yung ano namin. Oo, hindi Yun ang sila high boring at mga Hindi grupo. boring. Kakaiba siyang matalino. Kasi 'di ba sa karamihan sa matatalino, boring. Pero si Pastor, sabi nga di ba? Talagang may saya kapag nandoon sila. Pastor, sabi niyo po kanina, narinig kong kwento ninyo that you have that bad experiences na-experience yung ma-abuse during your elementary years. Maaari niyo po bang ikwento sa amin? Kung gaano kayong, di ba, Durog syempre, ako noon. Durog ako noon. Elementary. paano po kayo naka-recover mula Dala doon ko sa talaga pagkakaguro? hanggang college. Ano talaga? Si Lord talaga ang Si Lord talaga ang bago yung pananaw ko. Kasi sabi nga kailangan mong mahalin yung kapwa, yung kaaway mo. Sabi niya, revenge is mine. Sabi ng Panginoon di ba? Pero matagal bago ako nakalaya, no? Tagal. Kasi naging part nung pagbagsak ko yung experience na yun. Pero salamat sa Lord na naibangon naman niya ako. At siguro isa sa dahilan yun kung bakit nung pagdating ng college ay naparami naman ako ng napaiyak na mga na kasi nga siguro parang akala ko yun yung outlet sa ganun, pero mali pa din. Talagang bad experience nagresulta rin sa mga nagkaroon ng mga bad results sa buhay ko. Kaya masyadong masalimuot yung masyadong masalimuot yung buhay pag-ibig ko nung college Marami po kayong pinaiyak. Maraming umiyak. Hindi ko naman sinadya Hindi sinadya. Basta po, Gopings, talagang aminin. Talagang ganyan ang mangyayari. Nakaka-relate ka ba? Hindi, Pastor, kasi po, di ba, yung college, nung high school kasi or college, yun yung parang payabangan no? Pag marami kang girls, sikat. Tsaka, parang nakalakihan ko, parang pag sa mga tiyuhin, ganun, pag ganun ka, lalaki ka, kailangan. Kala ko ganun, kasi nga, yung culture. Ayun, unfortunately, ganun nangyari sa akin, no? Pero, yun, pinagsisihan ko naman. Salamat sa Lord. Nagulat nga yung mga classmates ko nung college. Pagbalik ko sa school, na born again ako Nahanap ko yung mga mga natagpuan ko pa. Talagang umiyak ko ng sorry. Talagang, sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, nakain mo. Sabi ko, hindi ko rin alam. Pero, alam ko mali yung mga pinagagagawa ko. Kaya, hanggat maaari, mapuntahan ko, makausap ko, at makahingi ako ng tawad. Yun yung nangyari sa akin. Bali, Pastor, college pa lang kayo, naging born again na kayo. Opo. Tinawag ako ng Lord, 21 years old Mas maganda yung ganyan, no? Kasi bata pa lang, hindi na naglaro, tumino. Kasi ang nangyayari dati, matino, nung nag-asawa, naglaro. Kaya mas maganda yung Yes, amen. Pero ako may follow-up question ako. Sige. Doon sa question ko kay Pastor kanina na sabi niyo nga po, di ba, Diyos lang talaga ang nakapag-heal sa inyo. Di ba, doon sa brokenness na naidulot sa inyo ng mga bad experience ninyo. Sabi niyo nga po, isa sa mga naging cause at naging result nung bad experience na yon, nagpaiyak kayo ng mga girls, di ba?
So, paano nyo, Pastor, paano kayo dumating doon sa point na, oops, parang hindi na tama yung aking ginagawa? Ano kasi, nagkaroon talaga ng masalimuot na pangyayari na dumating na may time na parang nakidnap yung isang girlfriend, gano'n. Na umabot kami sa NBI na parang, "Uy, ba't ganito pinagdaanan ko?" Na bata ako pa, "Ba't ganito yung pinagdadaanan ko?" Sabi ko, "Ba't ang salimuot naman?" 'No, parang ang iniasa isip ko nag-e-enjoy lang naman ako, eh, pero bakit gano'n? Kasi mabait nga masyado ako kaya nangyari nagsabay-sabay gano'n. Tapos hindi ko na maano, eh, 'di ko alam kung ba't anong nangyari kaya isa sa naging dahilan ng paglapit ko sa Lord talaga ano, hindi ko pala makikita yung ligaya sa mundo, sa Panginoon pala talaga. Ayun, yun yung nangyari sa akin. Kaya sobrang salimuot ng aking buhay, pag-ibig. Yun yung buhay pag-ibig na naging masalimuot na parang di. Ibig sabihin, Pastor, na maaga kang na broken heart dahil sa pag-ibig. Na meron kang inibig na hindi ka naman naging tapat sa'yo. Ganun po ba? Mm. Ano kasi, 'no, makakahiya man sabihin pero nagsabay-sabay kasi. Ilan po? Sabay-sabay na. Sige po, wag kong mahiya. Naikwento ko na po. Si Brother Samuel po, ilang sabay-sabay. Wag na po kayo mahiya. Hindi po kayo nag-iisang May pang ganyan. everyday si Brother Samuel, may pang Monday, Tuesday. Madami pong na-interview na ganyan. Hindi lang po kayo nag-iisa. Sige po. Halos gano'n po na yung nangyari. May pang Monday, may pang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at Sunday si Lord. Tama po ba, Pastor? Nangingiti yung asawa ko habang nakikinig. Alam po ba Alam yan? po ba ni Mami? Kailangan niya malaman para walang sikreto. Yun, amen. Yes. Pastor, kasi po, doon sinasabi yung masilimuot, parang may nangyaring hindi nyo kaya. Ano po ba tong masilimuot na to? Kayo po ba ang tawag doon? Nagkaroon ng laman ng ibang girlfriend? Wala naman. Biyaya ng Lord nung binata ako, sinigurado ko wala akong ano. Wow. Mas matalino. Sa'yo si Pastor. Kaya ang tanong sa akin ng asawa ko, sigurado ka ba na walang pupunta dito sa bahay? Oh! Sabi niya, tatay ka. Oh. Sabi ko, wala. Wala. Kasi nakita ko sa mga, yung mga... Bro, mas matalino sa'yo si Pastor. Nakikita ko, mga bata pa lang, may mga napakasalimuot, sabi ko. Kaya hindi ko talaga, hindi ko pinangarap. At salamat sa Lord dahil hindi nga nangyari, no? Kasi naisip ko kung ganun, sabi ko, naku, ang pangit talaga, ang pangit tingnan. Kasi parang, ang sabi nila, it runs in the family. Ako sabi ko, hindi maganda, no? Hindi maganda. Hindi po ba kayo napapagalitan ng tatay nyo at marami kayong dinadala sa inyo, sa bahay nyo? Ang naririndi sa akin ang nanay ko. Sabi niya, kailan ka ba titigil? Sabi niya ganyan. Siyempre, wala, hindi pa tayo nag-iisip ng maayos nun eh. Puro ano lang eh, puro pangsarili. Kaya siya ang nanalangin sa amin, sa Lord, na makakilala ako sa Panginoon eh. Dahil nga, ayun, daming mga problema na naipasok sa pamilya. Ganun. Si Mrs. po ba nakasama doon sa bilang? O noong nakakilala na kayo sa Panginoon? Nakilala ko siya, preacher na ako ng El Shaddai.
Oh, wow. Wow. Kaya sabi ni Ate Kasing, sinigurado daw po ni Mrs. na walang sabit si Pastor Ronald. Matalino, matalino. Pareho silang matalino. Brother Samuel, dapat nagpatulong kay Pastor Oo. Ronald para hindi ka nadupilas. Wala kasi ako siya din nun. Yan. Yan. So, ibig sabihin, talagang ganun umikot ang mundo nyo. Naapektuhan po ba nito ang pag-aaral ninyo, especially nung kayo nasa college na? Nung nag-aaral ako, yung pag-aaral ko, ano talaga yon? May sariling mundo yung pag-aaral ko. Kaso nga lang, naging aktivista ako, hindi ako nakatapos. Yun ang naging problema. Naging lang ako ng mga aktivista. Kaya yung pangarap ko sana na maging lawyer, naloko ako. Loko siya. Gustong maging naloko ng mundo. Kasi kung nagtuloy-tuloy yung schooling ko, dahil nung 4 years old ako, dahil yung kuya ko kung pumapasok, nainggit ako, sumasama ako sa school. Parang saling pusa lang. Pero pagdating nung nagkaroon ng exam, natap ko pa yung exam. Kaya, ang nangyari, para ako na-accelerate to grade 1. So, 4 years old, grade 1 na ako. Kaya kung naging tuloy-tuloy sana yung pag-aaral, parang at the age of, ano ba? Ilang taon ba yung pag-aaral? Dapat 20, graduate na. 14 years. 14 years, di ba? Yung pag-college. Sana kung natuloy-tuloy yun, 18 years old, dapat graduate na ako ng college. Oo. Yun yung sana yung pangarap ko. Kaso, wala eh. Pangarap na lang siya at hindi na natupad. So, hindi girls ang naging dahilan kaya hindi nyo na-pursue yung inyong career. Ito talaga yung boses ng mundo. Kasi kala ko tama din eh. Sabi may yabang, may kala mo parang ang galing kasi nila ang galing nila man din lang, no? Ang galing man din lang. Inuna pa nila, ang ginamit pa nilang pang-example si Jesus Christ. Oo. Kaya tapos malaman ko, hindi pala naniniwala sa Diyos itong mga komunistang ito. Hallelujah. Diyan pa sa Wall of Intramuros, diyan ako na-recruit. Ayun. Kaya nasayang, no? Nasayang yung aking... bakit po, Pastor? Yung pong magulang nyo, hindi rin po kayo nadadala sa church, kaya naggaganyan at walang advice? Kasi nga ang father ko ay nasa abroad. Malayo, okay. Nanay ko laging... mayroon kasing nagtitinda kasi kami ng mga pagkain sa mga opisina nung growing up. Kaya, bata pa ako, medyo independent ako. So ako na nag-enroll sa sarili ko, high school pa lang, lalo pagdating ng college, gano'n. Kumbaga, sa dami ng problema, ayaw ko nang dagdagan, kaya hindi ko na nasasabi sa magulang ko. Kaya nung nagulat na lang sila. Pero isa ring pagkakamali na kala ko kakayanin kong mag-isa at a very young age. Pero siguro kung nagabayan ako ng nung time na yon, hindi natin alam. Pero naman, naging very very supportive sila pagdating sa pag-aaral, gano'n. Yung nga lang, time talaga is the problem. Time talaga yung problema. Time? Wow. Kaya sabi kaya ako ngayon, yung mga anak ko, madalas ko na silang pinipep talk, gano'n. Paghahatid ko sila sa school, hatid ko sa trabaho, I see to it na nararamdaman nila ako. Hindi lang nila ako nakikita kasi hindi pwedeng hindi nila ako makita. Ang laki kong tao eh. No? I see to it na mararamdaman nila ako. So yun yung, kumbaga, yung frustrations ko noon,
Kasi nga, mali yung ano ko eh. Mali yung akala ko na hindi nila maunawaan yung pinanggagawa ko. Hallelujah. Kakalungkot, ano? Oo. So, Pastor, saan kayo dinala ng mga ideolohiyang ito, ng inyong pagiging ideologist? Bali, naging ano, tatag ako ng grupo sa school, community tsaka sa school. Naging ano ko, naging founder ako ng isang youth organization. Ang problema pa doon, yung department namin, doon ko nilagay yung mga, doon nila ka nakita yung mga paraphernalia na, yung mga papers, no? Doon nakita. Kaya isang araw, pagpasok ko, pulis yung sumalubong sa akin. Ah. Ayun. Mhm. Tapos ano na ako, natakot na ako, ganun. Hanggang nahiya na ako sa magulang ko kasi imbis na makapagdala ako sa kanila ng Walang. magandang ano balita, kahihiyan, yung Mm. ayun, nasira yung aking pag-aaral pagdating doon. Ah, yun po yung dahilan ba't ninyo natapos yan? Parang ano, Naban po ba kayo? parang expelled ako. Expelled? Hindi, di transfer po to other school. Alam ko kasi, Brad, pagka expelled ka, you cannot enroll. Tama po ba, Pastor? Makakapag-enroll ka pa rin naman. Pero na-expelled ka lang doon sa school na yun. school na yun. Ano na nagkalabo-labo na sa isip ko, hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Diba? Talagang, yun yung bagsak na bagsak yung buhay ko. Wow. Tapos kasabay pa yung mga yung mga maling mga relasyon. Talagang sabi ko, ganito ba talaga buhay? Parang nung minsan may nakita kong parang bangin, gusto ko nang tumalon. Oh. Nang tumalon. Kasi ang ganda ng plano ko eh. Ganda na yung ayos ng plano ko. And then, I was doing very, very well sa school. Okay. Hanggang sobrang hinayang. Tapos hindi pa problema yung pera kasi nasa abroad yung daddy. Tsaka hindi pa naman mahal ang tuition nun eh. Hindi naman tulad ngayon. Ngayon, pag hindi ka milyonaryo, hindi ka makakapag-aaral ng Opo. May mga pasayro ako eh. Ang tuition, 50, 60,000 per SEM. Tapos tri-SEM. So sabi ko, grabe. Oo. Bago ka gumraduate, milyon talaga gagastusin ng magulang mo. Ayun, gano'n. Oo, tapos hindi pa matatapos. Tapos nagkakating pa. Ako, nung college ako, ibig sabihin talaga. Mga galing probinsya. Siyempre, expect ng magulang, pag uwi, ang dala, diploma, no? Pero pag uwi, ang dala, buhay na trophy. Oo. Ayun. Buhay na trophy. Buhay na trophy ang dala. Oo nga po, ayun ang kadalasan. Oo. Nangyayari. Kaya yun ang... Kayo po, Pastor, hindi naman ganon. Hindi ko talaga... Hindi naman po buhay na trophy. Iniwasan ko talaga na magkaroon ako ng maging binatang ama. Iniwasan ko. Ayaw ko talaga. Grabe, no? Ang tindi ng taenga ni Pastor sa boses ng mundo. Alam mo, nakita ko dito, no? Pag ikaw pala ay lovers of the world, kasi nakita ko, Pastor, no? Parang nakatuon ka lang sa mundo. Lovers of the world. Ano yun? Meron kang wrong relationship, di ba? Wrong friends, di ba? Wrong associates, and at the same time, wrong way. Di ba? Mali yung iyong nadadaanan. Diba? Ang tindi no? Yung pagiging, ang dami mong gustong baguhin sa mundo. Yan yung gusto mong baguhin sa bansa. Pero hindi mo nakita na ang pagbabago dapat magsimula sa iyo. Na Diyos ang magdadala. Napaka-hypocritical ko eh. Opo. Pastor, kung halimbawa mayroon po ngayong mga nanonood na mga katulad ninyo ang kaisipan, ano po yung nais ninyong ibigay na tips or payo para sa kanila? Siguro
ang pagiging aktivista kasi, isang ibig sabihin lang yan, yung active ka no? Meron kang kamalayan, pero hindi talaga pwedeng maging ideologist. Kasi hindi naman lahat ng idea mo or idea ko applicable sa lahat. Mm-mm. Hindi. Pwede ka siguro maging ideologist pagdating sa mga essential things sa buhay mo. Halimbawa, kailangan mong manpanatili yung purity. Yan, gandang idea. Panatilihin mo yan. No? Pero pagdating sa ibang mga worldviews, hindi lahat yan ay applicable. No? There's no such thing as leading or the primary idea maliban sa idea ng Panginoon. Mm-mm. Kasi inaaral ko din kasi yung iba't ibang mga worldviews no, sa philosophy kasi yun isa sa mga inaaral natin. Nakita ko doon yung kahalagahan ng kahalagahan nung dapat alam mong i-balance, alam mong i-regulate yung sarili mo. Huwag kang maging yung naka-stick ka lang sa isang idea. Kasi napakaraming pwedeng maging paraan. Yun. Maganda maging activist, maging aktibo, maging mulat, no? Pero kung hindi magiging hindi magiging pundasyon natin ang moralities ng Lord, parang hindi pa rin magtatagumpay. Kaya yung values and moralities ng salita ng Diyos napakahalaga. Kaya iyan niya babanggain niya talaga yung mga yung mga ideals ng mundo. Lalo na yung mga Marxist idealism, mga Leninist niya, mga yan. Talagang yan, ang dulo kasi niyan ay atheism ang dulo niyan. Tsaka nagiging totalitarian. Oo. Para mo mai-pursue yung ideals mo na yan, kailangan mo ng force, kaya 'di ba ilan ang pinapatay nila Lenin, nila Mao, 'di ba? Milyon. So, ngayon na prevalent na rin 'yan sa mga leftist, no, yung mga tulad ng mga feminist, mga LGBT, mga left-wingers yan with the same ideologies as the communists, no? Kaya kung doon mo ibabase yung iyong ideals, malamang sa malamang talaga makakalakad ka sa maling daan. Oo. Amen. Tama. Kaya po totoo po yung sinasabi ng Kawikaan in 22:6, "But train up a child the way it should go. Or when they grow up, they will not depart on it." Dahil paglaki nila, meron silang pundasyon. Katulad ng sabi nyo, kayo po ay na-twist pa doon sa nung college kayo. Biruin niyo po yun. Amen. Sabi nga po ni Direct Dash, yung director po ng ating daily life sharing, Dash Campoy ko, sabi niya, very nice advice, Pastor. Just because you have an idea doesn't mean it is right. Know the truth of the Lord and His way. Tama naman, no? Di ba? Hindi porke meron kang idea, lagi nang tama yun. Di ba? Kailangan talagang malaman natin ang katotohanan. Di ba? Ang katotohanan na siya nagpapalaya sa atin. Di ba? Yung daan at pamamaraan ng Diyos. Yun talaga yung dapat na matutunan natin. Di ba? Kasi mahirap kapag paraan at daan ng tao. Talagang ulaw yan, Pastor Maliligaw ka po talaga. Yan. Paano po kayo nakalaya doon sa ganung sitwasyon ng pagiging ideologist? Paano niyo po ito na-overcome? Na masasabi niyong God is really faithful? Ang nangyari kasi, during yung days na yun, talagang very bagsak na bagsak ako. Nananalangin na pala yung nanay ko. Ano na siya, kumbaga dumadalog na siya dun sa gawain ng DWXI, nananalangin na siya. Tapos, meron akong
isang isang girlfriend na uma-attend pala siya ng ng gawain. Tapos siyempre pasikat. Ang lalaki gano'n, no? Kunyari sasama-sama gano'n, no? Para siyempre pasikat ka sa pupunta-punta ako until siguro dumating na yung dumating na yung time na panawagan ng Lord. Nung una wala naman sa akin, Kumbaga kaya lang sumasama kasi just to please, no? Pero dumating yung time na parang iba na 'to, no? Parang hindi lang dahil sumasama ako sa kanya, kundi parang pag nandun ako, merong ibang nangyayari sa buhay ko. Hanggang yan sabi ko siguro kung mag-aano ako, mag-a-active ako dito, siguro music ministry kasi 'yun ang alam kong gawin, no. Hindi ko expect na maging preacher or even pastor, no. Pero since ako isang student leader, kaya kong magsalita talaga in public. Pero yung word of God, naku hindi, no. Kaya nung una kong hayo noon sa DWXI, talagang nanginginig yung kamay ko, no. Hinawakan ko talaga sobrang nervous ako. Akala ko noon sa music ministry kasi yun yung alam ko, no. I was trained since elementary days. Sabi ko Glee Club ako ng elementary, choral ako nung high school. Tapos I also learned how to play instruments, no. Mga lang naman, nakaka-play lang, hindi naman magaling, no. Kaya kong mag-play ng gitara, bass, keyboard, drums, no. Ayan. Tapos yun, nung una, makanta-kanta, tapos nung nawalan ng MC, no, Brad, baka pwede kang mag-MC, ganon. Ako, paano ba yan? Siyempre, nervous na nervous ka. Yun na pala, parang unti-unti na pala ako ng Lord, no. Kasi nung una, nandun ako sa dulo, sa labas pa kamo ng chapel, no? Sa labas, nakatingin lang gano'n sa labas. Tapos sa huling pinto, huling upuan. Alam mo yun, yung transition ko, parang mula sa labas talaga hanggang ipinasok ko sa loob ng Panginoon. Tapos nun nga, hindi pa agad nawala yung pagiging idealist ko, no? Hindi pa agad nawala. Pero nung makilala ko si Lord, parang na-convince na ako na mag-full time ako sa Panginoon. Isa sa pinaka mabigat na desisyon ginawa ko. At nung nagsabi ako sa nanay ko, sabi ko, magpo-full time po ako sa gawain. Ayun. Di naman siya tumanggi kasi yun nga yung panalangin niya. So, ibig sabihin, nung time po na yon, yung sa lowest point ng buhay ninyo, doon nyo po na May nag-invite po ba sa inyo at nakilala nyo ang Panginoon? Yung isang naging girlfriend ko, dumadala siya sa gawain, tapos naisama niya ako. Yun yung nagsimula, doon nagsimula. At the same time, yung nanay ko nga din, naging active din siya doon sa gawain ng DWXI. Yun yung naging pasimula. At yun na po ayun na po si Mrs. Hindi po. Hindi ba? Paano po kayo nagkakilala ni Mrs. Pastor? Paano po kayo nagkakilala? Local preacher ako sa Pampanga. Tapos yung lugar na kung saan kami nagtitipon, nagpa-practice. Hindi ko alam na siya pala yung apo pala siya ng may-ari noon kasi hindi naman siya lagi doon. Tapos
yung kakilala ko yung mother niya tsaka yung tita niya kasi mga workers sila dun sa Pampanga. And then nagkaroon ng isang event, no, na nagkita kami dun sa isang event, kasal nung choir namin. Siya pala yung kasi siya mahusay siyang magpiano kasi aral siya ng piano. Tapos nakilala niya ako yung parang local doon, preacher, no. Ako nagtuturo ng choir, ako nag-preach, ako nagtuturo ng Bible study. Tapos yabang na yabang siya sa akin. Yabang na yabang siya sa akin. Sabi nung kasi nga dahil ako yung punong abala, so siyempre ako yung kumikilos. So ako yung parang nagmamando doon sa gawain kasi may kasal tapos sunod ng kasal. After nung kasal may service eh. Tapos sabi niya doon sa nanay niya, kasali nga ako doon sa choir para ipahiya ko yung Ronald na yon, sabi niya gano'n. Yan, parang ang yabang, dating, sabi niya gano'n. Tapos, wala akong alam doon, wala akong alam. Tapos, nung eventually, ay nagkasama kami doon sa ministry, pinakilala ng nanay niya, ng personal, personally, pinakilala na niya, na yun nga, sasama sa choir. Kasi hindi naman hindi naman talaga ako yung kagalingan sa siya dahil aral. Ako kasi more on experience. Tapos, dapat pupunta siya ng Amerika. After graduation, pupunta siya ng Amerika. Tapos siguro, nung sumali siya na mas nakilala niya ako, pagkamali siguro siya ng pag-aakala, akala niya talaga masamang ugali ko, no? Tapos, naging close kami. Tapos, yun, nagka-developan. Tapos, meron akong previous na relationship. Kaya, hindi naging maganda yung aming pagsisimula. No? Talagang, kumbaga, nasira yung plano ng magulang niya sa kanya eh. Napupunta siya ng Amerika at doon na niya itutuloy yung kanya magiging career. Parang naudlot, no? Kaya mahirap bang isipin, parang naging pilit yung aming pag-aasawa. No? Naging parang hindi pilit, minadali. Minadali. Nung nalaman na boyfriend ako, ay in-exile siya papuntang Amerika. Tapos, di na kaya naka-schedule na siya pumunta ng Amerika. May ticket na siya. Ang nangyari, nag-usap kami. Sabi ko, yun nga, sabi ko, mali nga kumbaga, puro emosyon. Di, ang ginawa ko, sabi ko, gawa tayo ng plano. Sabi ko, gano'n. Itatakas kita sa airport, sabi ko. Ayun. Dahil malakas kasi ang loob ko eh. No? Tinakas ko siya sa airport. Ang akala ng pamilya, nandun sa plano. So, dahil yung dati yung ticket, di ba, may ticket lang sa aeroplano na yung card. Tapos sticker lang. Yung schedule, sticker lang. Ginawa niya, tinanggal niya sticker, nagpa-rebook siya para makapasok pa rin siya ng immigration. Sabi ko, pagdating mo immigration, wag kang papasok sa hintayin mo yung may yun. Hanggang nangyari, tinakas siya, akala nila nasa Amerika, lalong nagalit sa akin yung mga in-laws ko. Ayun, talagang mali. Pastor, hindi naman pong umalis, tapos magiging citizen, tapos kukunin kayo. Yun nga, sabi ko sa kanya, sayang naman yung yung ticket mo, nandiyan na yung ticket mo. Sige, sabi ko, subukan mo kung sakali. Yun din, tama yung sinabi mo. Yan din yung pinag-usapan namin.
Pero pagdating niya doon, hindi niya rin siguro napigil. Tumakas na naman siya pabalik dito. Nakarating din po sa States. Oo, isang buwan lang, actually nakarating na siya noon, dati pa, nung nag-aaral, college. Oo. Pero yung time na yun, sabi ko, sige, tuloy mo na, kako, sayang naman yung ticket mo. Malay mo, magkakita ka na maayos na doon. Yun yung plano namin. Pero, Oo. hindi rin pa rin. Pagdating doon, after a Na month, in love. tumakas siya ulit. Iniwan niya yung lola niya doon. No? Kaya, ayun, nagsama na kami. Kaya pinatawag na yung magulang ko. Pero nung una ko siya tinakas sa airport, dinala ko na agad siya, nagpakasal kami. No, dinala ko siya sa West. Ayun. Matindi, na in love. Guwapings In love ako. Sabi ni Direk, pag-ibig. Lagot. Sabi mo kanina, may other relationship pa kayo nun. Bago May siya. previous, may kakahiwalay lang namin nung isang Ang buwan. kakahiwalay. Tapos kami, naging magkaibigan kami, naging sobrang close kami. So, mas nagkakaintindihan kami. Ang bilis nga kaya nung tinanong ako ng mga anak ko sabi niya, nung isang beses nagpe-pep talk kami, sabi ng panganay ko, pa, meron ka bang regret sa pag-aasawa mo? Meron. Tingin sa akin gano'n yung asawa ko. Nagalit. Bakit? Sabi ko, kung nag-isip sana ako, more than emosyon, sana mas maayos sana yung naging buhay natin. Yan ang sinabi ko sa kanya. Adikit. Ayun. Sante. Nawala ulit. Ayun. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Nawala Nawala. Sabi ni Direk, ang hirap po talagang ma-in love. Totoo po yung sa kasabihan. Pag-ibig. Hahamakin ng lahat. Oo, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang, di ba? Yun, na to Pastor? Sure! Sa States na, alam niyo naman po ang States, the land of milk and honey. O di ba? Tapos, bumalik para sa iyo. Pero alam mo, sabi ni Pastor Dong, pag-ibig ni Lord ang pinakakailangan upang magiging conqueror sa lahat ng pagdadaanan. Kasi sabi nga ni Pastor, mananampalataya na po kayo nang makilala niyo po ang misis niyo, di po ba? Mm-mm. Yan. May pag-ibig na siya ng Panginoon Kaya yung pag-ibig na meron ng Panginoon sa kanya, nailipat doon, parang ibinigay din doon sa kanyang asawa, kaya naman talagang sabi. Kasi nga ang sabi, ang pinagsama ng Diyos, hindi na pwedeng paghiwalayin. Ayaw humiwalay na in love. Yes. At ang nakakatuwa, meron palang gano'n, parang, Pastor, nakakatuwa po yung love story, elopement sa loob ng airport. Napaka-tensyonado nung mga panahon na yun. Pero sabi ko nga sa mga anak ko, mali, kako. Mali. Kung mas nag-isip kami, lalo ako dahil ako yung lalaki. Opo. Sabi ko, hindi kami, siyempre, nasaktan ko yung damdamin ng pamilya ni Mrs. Magulang. Siyempre, sabi ko nga sa kanya, suffer pa rin namin yung consequence nun. Yes. Kaya, yung tanong sa akin ng anak ko na kung meron daw ako regret sa pag-asawa ko, sabi ko, yun nga, meron. Kasi kung nag-isip muna ako bago yung emosyon, palagay ko, sabi ko, medyo maganda-ganda buhay natin, sabi ko sa kanya. Ang kagandahan naman sa Lord, kaya naman niyang baguhin, Basta umamin lang tayo sa pagkakamali. Iyon. Amen. Amen. Pastor, ako naman po baliktad tayo. Ako naman po may chance pumunta ng States. Mm-hmm. At meron pong petition and then nakabuntis naman ako. Ay, again.
Yun. Kaya, canceled. Kaya iniwan ako ng magulang ko. Yan, may consequence talaga ang lahat, Tama. di ba? Pero ang tanong ko kay Pastor, paano niyo pong hinarap? Paano niyo syempre ang consequence nun, magagalit yung parents, di po ba? Paano niyo pong hinarap yung mga magulang at yung consequence po ng inyo pong ginawa? Yung pagharap sa kanila kasi, syempre wala kang magagawa eh. Mali. So, yung galit, ano naman mga civil naman yung mga tao, yung mga naging, mga naging biyanan ko, mga maayos naman, lang, hinarap namin yung yung syempre, titikisin kayo, di ba? Ganun muna yun eh, titikis-tikisin Apo. kayo. Kasalanan din naman namin, no? Mm. Di ka naman sisihin sila. Although sabihin nga na kahit ayaw nila, kung nag-isip kami ng mabuti, lalo ako kasi ako yung lalaki, di ba? Siguro mas naging maayos. Tapos yung mga naging consequence nga, kasi sila, medyo well-to-do talaga yung family. Kasi actually nagulat ako eh. Hindi ko kasi nga akalain na yun yung pamilya niya. Ayun, nawawala eh. Medyo nawawala. Opo. Pastor, di ba po, sabi nyo, nakarating din naman. Bakit hindi nyo pa po pinayuhan na magstay na and then magplano Sabi ng ko nga bago? ganun ang gawin. Siguro mas pinili niya yung bumalik. Mas pinili niya yung bumalik. Kaya believe din ako dun sa misis ko eh. Ang dami niya ring naging naging mga pinagdaanan, no? Mga sacrifices. Talaga pong pag-ibig no? Dami niya rin pinagdaanan ng sacrifices. Pero mo, yung mga pangarap niya, gano'n, no? Sabi ni Direct Das, Tito Sam, namimiss, syempre, yan, namimiss, Namiss, kaya oo, ayaw. namiss. Ang mahalaga, hinarap ni Pastor yung consequence at napatawad naman po kayo, di ba? So, God's faithfulness pa rin yun, di ba? Di ba? Kahit sabihin mong ikaw ay nagkamali, pero pag ito naman ay hinarap mo, yung pagkakamali mo, tinindigan mo, ipinaglaban mo yung pag-ibig. Amen. Di ba? So, sa ngayon po, Pastor, ay ilan po ang inyong naging anak? 2 po. 2 pretty girls. Two pretty girls. Dalawang miracle babies. Dalawang miracle. Pretty girl. Wow, Ay, ayan, mga pretty girls. Yan. Wow, amen. Ilang taon na po sila, Pastor? Yung panganay ko ay turning 25 next month. 25. Yung bunso, turning 15 next month din. 15. So, sila yung sinasabi nyo kaninang miracle babies. Lalo na si bunso, no? Lalo na si bunso. Bakit po, Pastor? Panganay, yun kasi si Mrs. ay PCOS, yung kanya may case siya na PCOS. So, hindi mo alam kung mabubuntis siya or hindi. So, dumating yung time na medyo mahigit 1 taon na wala pa kaming baby. Nag-ano na siya, parang gusto na niyang mangidnap ng baby. Tapos, yung time na pag may naramdaman siya, baka meron na, no? Laging false alarm. False alarm. Tapos one time, nagpe-preach ako somewhere in Pasig, tapos sinamahan niya mama niya na dun sa family doctor, OB. Tapos sabi nung doktor, mag-try ka na nga rin, sabi gano'n sa kanya. So, try lang siya.
So nalaman niya na buntis siya, no? Hindi walang naramdaman, no? Parang yung dahil sumama siya sa mama niya, pinag-try na rin siya nung doktor na mag-PT. Kasi sabi, ang ano niya siguro para maalagaan kasi OB yung doktor nila. Kaya naggulat ako, nagpe-preach ako, alam ko wala akong kasama niya mama niya, nagpe-preach ako, dumating dun sa gawain, tapos tuwang-tuwa. Oh. Wala pang cellphone nun eh. Wala pang cellphone nun. Tuwang-tuwa. Tapos pagkatapos ko mag-preach, pinakita niya sa akin yung PT. Sabi niya, may baby na tayo. Sabi niya gano'n. Kaya talaga yan, yung miracle. No? Yung miracle na kala namin wala na eh, no? Pero isang araw binigay ng Panginoon. Tapos Amen. yung bunso naman, she was diagnosed with multiple congenital anomaly sa loob pa lang ng tiyan. So, very rare case. At naka 5 major operations na siya. Pero salamat sa Lord kasi buhay, malakas. Amen. Yun, matinding miracle ang pinagdaanan ng batang ito. Wala pa lang sa loob ng tiyan ng nanay niya. Nung nalaman namin na multiple congenital anomaly siya, so kailangan tignan ng consultant para siguraduhin, no? After 2 weeks, 3 weeks. So, ang daming nakita sa loob niya, mga 7 na mga sakit sa loob pa lang ng tiyan. So, sabi nung doktor na tita niya, yung mga ganyan, legally pwede siyang i-abort. Sabi ganun. Pero sabi ko, hindi po. Tagal namin hintay, 10 years eh. Sabi ko, ilalaban po namin ng pananampalataya. So, nung after 2 weeks of waiting, so, i-confirm ng consultant, yan pong sa may PGH, lagi ko dinadaan yan kasi nakamotor ako, may nakalagay doon yung Luke 1:37, with God, nothing is impossible, di ba? Lagi yun, nakita ko. Pero nung time na yon, nung susunduin ko na yung misis ko papunta dito sa amin, para dalhin ko nga siya sa PGH, biglang, mayroong akong narinig na, hindi ko alam kung kaninong tinig, pero napakalinaw. Sabi niya doon, I will defy even nature just to prove you my faithfulness. Amen. Ano ba yun? Wala lang. Hindi ko lang alam kung ano. Pero umiiyak na ako. Habang nagmamaneho, iyak na ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Sabi ko ganun. Kasi hindi ko pa naiintindihan. Ano ba? I will defy even nature. Pagdating ko sa bahay, iyak ka ng iyak. Sabi ng miss, paano ka? Akala niya, disgrasya ako. Sabi ko, may narinig ako eh. Hindi ko alam kung ano sabi, anong narinig mo? Sabi ko, I will defy even nature just to prove you my faithfulness. So, mag-pray tayo. Sabi ko, hindi ko pa rin maintindihan. Iyak lang kami ng iyak. Tapos ito na. Pagdating namin ng ospital, hiningin na siya ng consultant. Nagulat yung doktor. Sabi niya, sinong gumawa nito? Kinukwento niya lang sa akin. Ako po, sabi ganun. Bakit ganito yung report mo tapos nawala. Ang nangyari po nung unang sa kanya, ultrasound, ang apekto yung sakit na nakita nung dumating yung time na yon, nawala yung 4. Sabi niya, Dok, ito po yung picture, di ba may picture yung ultrasound? Ito po yung nakaraan. Sabi niya, oo nga, pero bakit nawala? No? So, doon pa lang, umiyak na yung misis ko. Kasi pinaka-delikado yung enlargement of the heart, di ba? Lumayos yung puso, tapos may mga nakitang sa loob niya. But pa rin, may mga natira pa rin, pero doon pa lang nagsimula na yung message ng Lord na yung kanya faithfulness. So, unti-unti, along the way, naintindihan ko na ang Diyos pala, mas makapangyarihan siya kung ano yung natural. Kasi yun, natural yun eh. Kumbaga, nangyari na yun eh. Diba? Andyan na yan eh. Pero kaya pala niyang gawin
i-overrule kung ano na yung meron. Kaya, I will defy even nature just to prove you my faithfulness. Amen. Tapos, nung pinanganak na eventually yung anak ko, sabi ng mga doktor, first time po nung karoon ng ganito. So, sabi niya, hindi po namin alam, gumanon siya. No? Hindi namin alam kung ano mangyayari. So, talagang, siyempre, matatakot ka bilang tao. No? Pero, bilang mananampalataya, pinagpasa Diyos namin. Sabi ko, ilalaban po namin ng panalangin. No? Kaya yung kanyang case, meron siyang tubo sa ulo eh. No? May hydro siya, tapos may butas siya sa spine, kaya 26 days pa lang, kanyang first operation sa spine. After 4 days, nilagyan siya ng tubo sa ulo. Tapos after 2 months, ni-repair yung tubo niya sa ulo. So, doon pa lang nakita namin yung faithfulness ng Lord kasi during her surgeries, sabi ng doktor kasi pag hindi po kinaya ng lungs niya, nakapa-oxygen siya, napakabata pa di ba? Oo nga. Sabi niya, tumabas siya ng malakas, Napakaliit, ganun lang siya kaliit, nung operahan siya, siya kaliit. Spine, tsaka ulo. Hanggang dumadaan yung panahon, doon ko nauunawaan yung sinabi ng Panginoon sa akin na kaya niyang banggain maging ang natural para lang mapatunayan yung kanyang katapatan sa buhay namin. Amen. Tapos recently December, yung kanyang recent surgery, first time ginawa sa Pilipinas, known case siya sa buong mundo. 2.5 years pinag-aralan yung kanyang case. At salamat sa Lord, naging successful. Amen. Grabe. Nangyari. Pastor, pwede po ba yun? Yung baby tapos o-operahan agad? Ano pa? Yung baby o-operahan agad. Meron. Opo. Yun nga, isa sa risk. Ano po yun? Sobrang risk. Ang sabi ng doktor, ang worst case scenario niya, mamamatay yung anak mo. Pero biyaya ng Lord. Talagang, Grabe, Pastor, narinig ko, sabi nila, ilalaban nila. Ilalaban sa panalangin. Grabe. Yung ang faith. Huwag talagang mamaliitin ang pananalangin. Kasi, di ba, kung meron kang labanan, ilaban mo talaga sa panalangin. No? At yun talaga yung faithfulness. Sabi niya, ganda nung sinabi ni Pastor, di ba? Kahit pa, di ba nga, babalik rin niya yung katotohanan, yung natural sa mundo. Para lang mapatunayan ang katapatan ko sa iyo. Di ba? Ganun ang Diyos. Grabe. So dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay ni Pastor Ronald, tingnan mo naman, hanggang ngayon, siya ay talaga namang naglilingkod pa sa Panginoon. Amen. Pastor, ano-ano po ang inyong mga ministry ngayon at ano po ang inyong pangalan ng inyong church? Church po ngayon na kinabibilangan ay JMRM, Jesus, My Redeemer and Master Church. Sa Baysa po yung main. Tapos, isa po ako sa mga rotating pastors sa church. Kumbaga ako yung new kid in the block. New kid on the block sa kanila. Mga kaibigan ko ding mga pastor yan. Tapos, ang ginagawa ko ngayon, hindi ko na nagagawa yung dati na maghawak ng church. Kasi nga, nung after ng pandemic, kinailangan ko talaga maghanap buhay. Kasi inabutan kami ng pandemic sa pagbabayad ng hospital nung na-operahan si Mrs. Nung na-stroke ang Mrs. ko. Yun pala, nung na-stroke si Mrs. During nasa ER siya, talaga desperate na kaming lahat, dahil siya, na-comatose, massive yung kanyang stroke. Sabi nga nung mundo isang bulati na lang daw ang hindi pumipirma, Isang bulati na talaga kasi less than 1% yung kanyang less than 1% ang chance siyang mabuhay. Umarap ako sa pader, sabi ko, Lord, umiyak ako, sabi ko, Lord, hiramin ko uli yung word mo sa akin na you will defy even nature just to prove my faithfulness.
Yak ko ng iyak, sabi ko, ano pa naman, kakarating niya lang, no? 11 days pa lang siya dito sa Pilipinas kasi tinulungan niya yung kapatid niya sa US for 6 months ng anak kasi. Tapos pagbalik niya dito, after 11 days, papunta sana ako ng mission na-stroke siya. Tapos yun nga, nung nandun siya sa ER, sinaksakan agad siya ng tubo dahil comatose. Yun, marapuli ako sa isang pader. Sabi ko nga, Lord, hiramin ko ulit. Sabi ko, yung word mo sa akin. Sabi ko, you will defy even nature. Kaya sabi ng mga doktor, first time namin nakakita ng case ng asawa mo, hindi lang nakaligtas kundi naka-recover, sabi na. Amen. Ang ano kasi sa kanya, nung nakita nilang nabuhay siya sa ICU, sabi ng doktor niya, salamat na nabuhay yung asawa mo, pero maganda ka kasi lifetime na siyang magiging bedridden. Kaya parang inilipat namin yung hospital dito sa bahay. Mayroong hospital bed, oxygen, and everything. Pero, ano yun yung kanyang katawan, kalahating katawan niya, left niya, 0/5 ang ano. As in, bagsak talaga, walang ano. Pero after 2 weeks, tumayong mag-isa yung aking asawa. Wow. Kaya Amen. sabi ko nga, sabi ko sa doktor nung pag-uwi namin, pagpunta namin ng hospital, naglalakad yung asawa ko, hindi makapaniwala yung doktor. Tumitingin sa amin siguro 10 times siya nagpalipat-lipat ng tingin. Sabi ang naalala niya kasi, yung asawa ko nakadilat na walang yung walang tinitignan, di ba nakadilat lang. Diretso lang yung tingin. Pero that time, sabi niya, ito ba to? So, hindi na siya nakatingin. Sabi niya, ikaw na ba yan? Sabi ng doktor sa kanya. Sabi niya, opo. Sabi niya ganun. Tapos saka ako nagsabi sa doktor. Sabi, Dok, Grabe. kung sinabi sa amin na lifetime na siyang bedridden, hindi ko po inangkin. Tapos nagpakilala ko. Sabi ko, I've been serving God for 25 years kasi that was 2019. Sabi ko, nilaban ko po sa panalangin. Sabi ng doktor, totoo pala yung prayer. Wow. Sabi ng totoo pala yung prayer. Amen. Kaming doktor, pag nagbigay na ng gamot, wala na. Epekto hindi, sabi niya. Kaya tinawag din siyang miracle. Tawag sa kanya yung doktor niya, the miracle. Yung kanyang nurse sa ICU, tsaka yung PT, pinuntahan namin. Ay, sabi sa'yo, tumatakbo, tumiiyak. Niyakap siya. Sabi sa kanya ng nurse ng ICU, ma'am, sabi niya, ang tagal ko na po dito, wala pang nabuhay sa case ng katulad niyo, sabi niya. Kasabay niya si Gokong Wei nandoon, namatay si Gokong Wei during yung, as in yung lahat ng nasa ICU na yun, patay lahat, siya lang ang tira. More than 10 patients ng ICU. Grabe. Tapos, yun, sabi ko nga, sana yung makakita ng miracles during siguro sa loob ng more than 20 years of serving God. Pero grabe yung ginawa ng Diyos sa amin. Halos araw-araw yung miracle, sabi ko ngayon. Oo nga. Miracle babies, miracle wife. Hallelujah. God's faithfulness. Katindi. Pastor, isang tanong na lang po para sa akin. Hindi po ba kayo pinanghinaan ng loob na puro na lang miracle ang inaabot nyo? Yung nagtanong na po ba kayo sa Diyos, ano po ba to? Meron po Siguro, ba time na ganyan? hindi ko siya kinwestiyon dun sa kanyang kakayanan. Siguro ang naging ko lang, yung panghihina, normal yun tao tayo Okay. Saka meron lang tayong limits di ba? Pag na-reach mo na yung limit mo na yun, di ba? Pero, nakatanggap ako ng word Alam mo yun? May pinangahawakan akong word sa Lord Personal yun Hindi ko masabi, hindi ko siya may tuturo as a doctrine, pero personal ko yun Naranasan ko yun na sinabi niya na, I will defy even nature just to prove my faithfulness. Pinangawakan ko yun. Kung tatanungin mo kung di ako nanghina, anong hindi? Sobrang panghihina.
Ah, Amen. Ano doon? pero Grabe. since nakilala ko ang Panginoon to be a faithful God, yun na lang yung kumbaga pikit mata pero bukas ang pagtitiwala na kumapit ako sa kanya. Alam mo, during nung nandun siya sa ICU, pag tinitingnan ko siya, kasi makina na lang eh. Kaya siya nabubuhay, makina na lang eh. Hanggang matulog ako sa gabi, nakikita ko yung itsura niya. Di makakain. Talaga palang totoo pala yun. Di ka makakain. Isa, dalawang subo ng pagkain. Kahit gutom ka, nasusuka ka na. Pero, nung dumating nga yun, sabi ko, Lord, sabi ko, nung nalangin ako, nung pag-uwi ko, sabi ko, Lord, anak mo naman yan eh. Sa'yo naman yan. Kung gusto mo na siyang kunin, wala akong magagawa. Pero alam mo ang puso ko, sabi ko. Ang hangarin ko, naiyak ako pasensya na. Yeah, sige po. Hangarin ko lang, sabi ko, sama-sama kaming pamilya maglilingkod sa'yo. Pero kung kukunin mo siya, hindi mangyayari yun. Yun yung simpleng panalangin na pinag-pray ko sa kanya. Sabi ko, Lord, gusto ko makasama yung asawa sa paglilingkod. Mga anak ko, gusto ko makasama sa paglilingkod. Kaya nagtatanong yung iba, siya, Pastor, ano bang pinray mo? Bakit nabuhay? Sabi ko, wala, simple lang ako. Pinaalala ko lang sa Panginoon, sabi ko, Lord, ang hangarin ng puso ko, maglingkod kami pamilya sa iyo. Yun lang. At kung kukunin mo siya sa akin, hindi mangyayari yun. Pero dahil anak mo siya, ikaw makapangyarihan, wala akong magagawa. Ayun, yun yung talagang pinag-pray ko. Siyempre, kasama ng maraming nagnanalangin, mga kamag-anak ko, mga kamag-anak niya, mga kaibigan, mga pastors. Sabi nga ng mga pastors na mga nag-pray nung nabuhay na siya, sabi niya, alam mo ba, pastor, sabi niya, di namin alam kung ano yung pagpe-pray namin para sa asawa mo. Kung pagpapahingahin na ba siya ni Lord? Kasi kung mabuhay man siya, tapos gulay lang siya, di ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, kahit sino naman, yun ang magiging kaisipan. Pero sabi ko, iba yung plano ni Lord eh. Kaya ngayon, tuwing kung saan man ako, kasama ko siya. Wow. Tulad kanina, meron kaming street evangelism. Nagano siya doon, nagpatuturo siya bago ako mag-share ng word. Yan. And even sa mga anak ko, sabi ko sa kanila, ano man yung success nyo dito, iiwanan nyo rin yan. Pinakamahalaga, syempre, hiling ko. Hindi ko naman pwedeng iutos sa kanila yun eh. May mga buhay, may mga isip sila eh. Ang hiling ko lang, sabi ko, sana lakaran nyo rin yung lakad ko ng paglilingkod sa Panginoon. Kung paano ako gawin ko siya. Kasi naging tapat ang Diyos sa buhay natin. Wow. Yun po. Amen. Hallelujah. Grabe na tongue-tied ako doon, Pastor So, Pastor, dahil sabi mo kanina, worship ka. Mari mo ba kaming sampulan ng isang kanta? At syempre, idiretso nyo na rin Alam ko po. nakalimutan. Idiretso nyo na rin po yung mensahe nyo. Bago ko po basahin yung mensahe ni Pastor Dong, meron po siya napakagandang mensahe na ikinoment niya po sa ating comment box. Idiretso nyo na rin po ang maiksing mensahe tungkol sa God's faithfulness. During nung nasa mabigat kami pinagdadaanan, lagi namin pinagpe-pray yung still, inaawit yung still. Oo. Yun, every time nagpe-pray kaming mag-aama kasi nga nasa ICU mama niya. Yun lagi namin inaawit. Tapos, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay dun sa pagiging loyal natin sa Kanya. Sabi nga ni Paul kay Timothy, God is faithful even if we are not faithful. Sabi niya. He remains to be faithful. Siya yung makapangyarihang Diyos, alam niya kung anong ginagawa niya. Pero nung sinabi niya na come to me,
all of you who are tired of carrying your heavy loads, and I will give you rest. Seryoso ang Panginoon doon. Seryoso siya doon. Alam niya, dama niya, yung bigat ng kahit anumang sitwasyon. At alam niya rin na siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Siya lang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng ganap na kaayusan. Oh. At ganoon pa rin, no, ang panawagan niya, hali kayo. No? Hindi niya tayo pinipilit. No? Meron tayong sariling pagpapasya. Pero kung gusto nating subukan yung katapatan ng Panginoon, mararanasan lang natin yun kung magtitiwala tayo sa Kanya. God is faithful. Amen. From everlasting to everlasting. Hindi siya nagbago. Magbago man tayo, hindi pa rin siya magbabago. Faithful pa rin siya. Kaya nga, siya lang ang pwede natin pagtiwalaan na hindi matitinag kailan pa man. Amen, Pastor. Grabe. So, tama mo. Wings. The oceans rise and thunder through. I will soar with you over the storm. Father, you are over the. I will be still. Know you are God. Find rest, my soul. Is found. I am this in trust. When the oceans rise and thunder roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Our God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the. Now know you will be still. I will be still. Know you, God. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. I will be still, know you are God. Diba? Mananatili ako. Ano man ang mangyari, may bagyo man, may unos man sa buhay ko, mananatili pa rin ako dahil alam kong ikaw ay aking Diyos. Diba? Napakaganda po
Napakaganda po ng mensahe. Maraming salamat, Pastor Ronald. Sabi nga po ni Pastor Dong sa kanya pong comment dito sa section, sa comment box, ang sabi niya, salamat sa Diyos, God is faithful. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Di ba? Ang lahat ng pangako ng Panginoon sa atin is yes and amen. Di ba? At laging pinanghahawakan katulad ng ginawa ni Pastor Ronald. Di ba? Talagang pinanghawakan niya yung mga salita na ipinangako ng Diyos sa kanya na I will defy even nature just to prove my faithfulness. Di ba mga kaabangers, sabi nga rin po ni Pastora Jo Hernandez, ang ating Diyos ay Diyos ng himala at purpose. Yan, sa amen po, amen. Maraming salamat po, Pastor Ronald. Talaga naman, no, nakakamangha ang kwento ni Pastor Ronald. Talagang tunay na tunay talaga at nalakaran niya, naranasan niya talaga ang faithfulness ng Diyos sa ating buhay. At alam ko, kayo mga kaabangers, ito ay eye-opener sa atin na kung minsan dumating tayo sa buhay natin na tayo nagtatanong, God, are you still faithful? Are you still there? Alam nyo mga kaabangers, ito po ay paalala sa atin na ang Diyos kahit kailan. Diba? Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan at siya ay nanatiling faithful. Sabi nga ni Pastor Ronald, sabi nga daw ni Pastor Ronald kanina na sinabi ni Timothy na kahit hindi naging faithful ang Diyos sa buhay natin, kahit hindi pala tayo naging faithful sa Diyos, kahit tayo ay naging unfaithful sa Diyos, ang Diyos ay laging faithful sa atin. Kaya naman, bukas ang pag-uusapan natin dahil ang Diyos ay faithful sa atin, sa kanyang mga nilikha. There will be an awakening Asia. Wow, di ba? Bukas ang pag-uusapan po natin is all about awakening Asia. At ang ating pong panauhin ay si Pastor Masamitsu Morishita. Galing po siya ng Japan. Yan, di ba? Ganyan ka-faithful ang Diyos. Di ba? Ganyan ka-faithful ang Diyos. Talagang gigisingin niya kung paanong ngayong hapon ay ginising ang bawat isa sa atin. Ipinaalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. He is faithful, though we are not faithful. At ang kanyang faithfulness is new every morning. Great is thy faithfulness. Yun yung sinasabi kanina sa Lamentation. Kaya kung kayo po ay napagpala sa atin pong kwento, sa atin pong testimonya, sa segment po natin ngayong hapon na to, ay inyo po itong i-share at inyo po itong i-tag yung link natin ngayong hapon na to sa inyo pong mga kaibigan, kapamilya, kapatid upang ma-replay po nila ang ating segment this afternoon. Who knows na sila din pala ay nangangailangan ng encouragement at naniniwala ako na napakarami ng na-encourage at napagpala ng testimonya ni Pastor Ronald ngayong hapon. So mga kaabangers, this is not goodbye kasi bukas po magkikitang-kita po tayong muli. Same time, di ba? At syempre, same platform, daily live sharing, real life, Real talk. real life talk. Goodbye and God bless everyone. Thank you po.